Paalala ito sa mga OFW na aktibong naguhulog sa SSS, lalo na yung mga malapit nang magretiro. Dapat chine-check nyo ang record nyo. Dahil isang kababayan natin sa Pilipinas na buhay pa pero patay na sa record ng SSS. What? At ang masakla pa dito ay may nakapag-claim na ng kanyang funeral benefits. At kung hindi pa nilapit sa media ay hindi ito ma-actionan na umabot pa ng 12 taon. Buhay na buhay pero patay na sa record ng SSS ang isa nitong miyembro na dumulog sa inyong Kapuso Action Man. Hindi tuloy niya mapakinabangan ng mga dapat sanay serbisyo o benepisyo. May kumuha pa ng kanyang funeral benefits. Marso 2012, namagain ng disability claim sa SSS ang miyembrong si Fermin. Pero laking gulat niyang malaman na patay na raw siya sa record ng ahensya. Ang sabi, hindi na raw ako po pwede mag-claim ng disability. Gawa ng patay na raw po ako. Mayroon na raw nag-claim ng funeral ko. Aabot daw sa 20,000 piso ang funeral benefit na kinuha ng ibang tao noong September 2004. Para maitama ang kanyang record, nagpasa ng mga kinakailangan dokumento sa SSS si Fermin bago matapos ang 2012. Pero ang problema, inabot daw ng siyam-siyam sa pag-aksyon ng ahensya. Sabi hindi raw tatagal, maayos daw yun, may balik daw yung SS ko. Umabot na po sa 12 taon na po akong pabalik-balik dun sa kanila nagpapaluap Hanggang ngayon wala pa rin po, hindi pa rin po naantag yung SS ko. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa SSS. Hindi mo ba na-verify ng ating opisina na buhay pa itong miyembro ng SSS na ito? Ang actual protocol ho naman, current protocol ho ng SSS, we conduct verification. Yung fact of death ho, nagko-conduct ho kami niyan. With that particular case ho, we will still investigate kung ano talaga nangyari. So under investigation ho yung kaso na yan. May paliwanag din ng SSS kung bakit sila natagalan sa pagtatama ng record ni Fermin. So during that time kasi we are transitioning from the manual verification to the digitalization ho natin. So it might be the cause of the problem ng pagde-delay. But rest assured kay Mr. Fermin ho, naantag na ho namin yung kanyang record. So malinis na ho yan at wala na hong naapektuhan na kanyang benepisyo. Bagaman hindi pwedeng maghulog si Fermin ng SSS contribution sa mga panahong hindi na itama ang kanyang record, may pagtitiyak naman ang SSS. Ngayon ho, pwede na ho siya makapag-claim ng anumang benepisyo na pwede ho niyang i-claim sa amin. Labis naman nagpapasalamat si Fermin sa naging pag-aksyon. Sana marami pa kayong matutulungan kagaya ko. Napakasaklap at nakakalungkot ang ganitong pangyayari sa SSS. At ang tanong dito, sino ang nag-claim ng kanyang funeral benefits at sino ang nag-approve? Kawawa ang mga ganitong nakaka-experience, lalo na yung may mga edad na. At kung hindi pa nilapit sa media ay hindi pa ma-actionan, dahil kapag ikaw mismo ang nag-asikaso ay papabalik-balikin ka lang sa SSS. Kagaya na lang itong isang kaso pa ng isang security guard sa Pilipinas na hindi makapag-loan dahil daw meron siyang existing loan. Ang problema ay hindi naman siya ang nag-apply ng loan at hindi naman siya ang nakinabang sa pera na niloan gamit ang kanyang account. Hindi na nga makapag-loan, kinakaltasan pa raw ang isang gwardya ng pambayad sa utang na hindi naman siya ang kumuha. Yan ang idinulog sa amin matapos may iba raw gumamit ng kanyang SSS account. Umaksyon ang inyong Kapuso Action Man. Problemadong dumulog sa serbisyong resibo caravan ang security guard na si Aris. Hindi raw kasi siya makapag-loan sa SSS dahil may ibang gumamit ng kanyang account noong 2021 para umutang. At sa kanya ngayon, ikinakaltas ang bayad para sa 40,000 pesos. Gumawa daw po ng account yung nag-loan daw po through online. Hindi man po ako nag-loan, sabi ko. Saka di na ako po gumagawa ng account sa SS kasi nga. Noong ko pa po inaayos to, pabalik-balik na po ako sa SS. Ang suliranin na ilalapit ng security guard na si Aris sa social security system, ginamit ng ibang tao yung kanyang salary loan. Ano ba ang magiging problema? Anong ugat nito? Dudulog natin ngayon sa mga taga-SSS. At that time, so dahil online ang filing natin ng loan, may nagpasok sa account niya, nag-loan, si employer automatic naman in-approve, not knowing na hindi yun yung empleyado niya.
So nung malaman ni Sir nga dahil nagkakaroon siya ng deduction na sa account niya, sa payslip niya, doon lang siya nagpunta sa SSS para sabihin nga na hindi siya yon. Nilinaw din ng SSS kung paano muling makakapag-loan si Aris. Pwede siyang mag-renew kung talagang qualified na siya, pero ilaless din namin yung initial na loan na nasa records niya. Nag-report na sa PNP Anti-Cybercrime Group si Aris at sa ngayon hinihintay na lang ng SSS ang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Sakaling mapatunayang may ibang gumamit sa SSS account ni Aris, maaari siyang magsampa ng kasong identity theft para makaiwas sa ganitong uri ng panloloko. Mas hinigpitan na namin ngayon. Meron tayong tinatawag na DAEM o Disbursement Account Enrollment Module kung saan doon po i-credit yung mga loan ng tao. Dati po kasi wala kaming mga IDs, basta ngayon po kailangan na magpa-picture si member, hawak yung dalawang valid IDs niya, close up yung mukha niya, bago i-approve yon. Nagpapasalamat naman si Aris sa tulong ng SSS. Payo pa ng SSS sa mga miyembro. Maging tayo maingat, lalo na yung mga natin, email address natin. As much as possible, siguraduhin natin na log out talaga yung records natin. Dapat mabigat na parusa ang ipataw sa mga gumagawa nito na mga taga-SSS. Dahil kung mismo yung may-ari ng account ang mag-a-apply ng loan, ay napakaraming proseso at mga requirements. Pero ganito na ibang tao ang nag-loan gamit ang account ng iba, ay na-approve agad. At malinaw dito na may inside job or may sabwatan kagaya ng mga sinishare ng mga kapwa natin kababayan sa Pilipinas na biktima ang kamag-anak nila or ang tatay nila ng ganitong modus. At ang masaklap dito ay yung may-ari ng SSS account ang pagbabayarin at kakaltasan ng niloan na iba gamit ang account niya na hindi naman nga niya napakinabangan. Hindi pwede ang ganon. Dapat magkaroon ng hustisya ang mga ganitong kaso. Kaya sa mga kapwa ko OFW, bawat uwi nyo sa Pilipinas kung hindi kayo marunong online, ay maglaan kayo ng oras para ipa-check at ipa-update ang SSS record nyo para nakakasiguro kayo.